Sana nga yung excise tax na nakukuha sa langis, sana ilagay yun sa isang subsidy fund. Na pag kunwari, yung ganitong panahon na kailangan talagang maibsan yung pagtaas ng presyo ng gasolina, sana magagamit yung fund na yon. Kaya lang hindi yung excise tax na pupunta yan sa treasury for different kinds of expenditures. Siyempre, kasama na yan sa mga unprogrammed funds na kukurakutin lang dan mga kurap dyan. They collect around 160 to 180 billion pesos in excise taxes. Nasaan na yan? From oil revenues. Wow. So, ganun kalaki. So, yun. Kung isuspend muna nila yung excise tax na yan para bumaba naman yung presyo ng gasolina natin. Pag ginawa nila yun, uutang na naman sila kasi saan nila kukunin yung revenues? Possible. Pag tumuloy yung gera at tumaas pa lalo yung gasolina, dadating tayo doon na at least mga 5 to 7 million Filipinos baka mawala ng trabaho. Auntie Claire, ilabas mo nga sa amin magkano ang budget ng Office of the President sa travel. Ilabas mo sa amin. Tsaka magkano na ang nagastos nyo. Yan ha? May mga resibo ba yan? Tama. Confidential fund mo na 4 billion BBM. Ayan, galingan mo ang pagresibo dyan ha, para ma-liquidate mo yan ng maayos dahil ang confidential fund, pag hindi na-liquidate, hindi po yan pagnanakaw. Sasabihin ninyo, at sinasabi ko rin, yan lang pong liquidation na yan ay rules yan ng COA. Kaya madaling yung ibulsa yan, kayo madaling magbulsa ng confidential fund dahil 4 billion. Marami siyang unliquidated. Marami siyang unliquidated. Mas malaki pa doon sa sinasabi nilang confidential funds ni Inday Sara. Sa travel lang niya malaki na talaga ang kanyang kasi 4 billion ang kanyang confidential funds. Hindi lang yun, di ba? We were ngayon, lumabas yung 18 retired men in uniform. Nagsalita sila na merong 805 billion. Nasan pa napunta yung sa PhilHealth, Maharlika Funds, tsaka yung sa PDIC. Yes, ang PDIC dami-dami. 107 billion. 107 billion, guys, 107 billion. Nung ako, I did a calculation, pero bawal to. Kasi hindi naman bawal, parang hindi siya maganda. Yung 805 billion, sa bawat pamilya, pag hinati natin yun, may 30,000 per families. Pero of course, we don't like that kasi it's band-aid remedy yun. So, we'd rather choose, sabi nga, di ba, I love that quote na sinasabi niya, you rather choose to give the fishing rod rather than give the fish. Di ba? Parang you let them fish. Di ba? Pero, paano ang electricity, Ma'am Cora? Akyat ba o umakyat na? I think 67 per kilowatt hour. 67 centavos per kilowatt hour. Alam mo, grabe yung kuryente. Ibang level. Hindi, ito na lang isipin nyo pagka naubos yung gasolina natin by mid-April, magkaka-brown out tayo. Summer pa naman, di ba? Oh, wow. Yung talagang kasagsagan ng kainitan. Yan. So, kailangan talaga, tulungan natin ang sarili natin. Magtipid na rin tayo sa kuryente, sa pagbiyahe, gano'n. Kasi, guys, kung may mga inventor tayong Pilipino, mag-inventa kayo ng diuling na electric fan. Diuling. Solar. May mga solar fan. May solar na yung bahay ng kapatid ko. Solar na ako. Matagal na dun sa mga sa labas, yung mga garden, mga ganun. Pero ngayon, dagdagan ko na. May mga ventilador na solar na. Yes. Yung ganun. So, Pero kung... hindi tatagal ng buong gabi. Kasi mahirap Miss Cora. Mahal din yung solar light. Alam mo, I love it. Nakakita kasi ako sa Facebook, yung mga memes nila, yung nagpapaypay talaga. Di ba solar, di ba heat din? Then nagpapaypay. Kaya sabi ko, yung diuling na electric fan. Toka-toka muna. Paypayan nyo to. Isipin nyo na lang yung mga pamilya na sa isang maliit na bahay, mga 7 silang nakatira doon, di ba? Siksikan sila pagkagabi. Grabe yun. Isipin nyo na lang Yung sakit, pneumonia. Nako, dengue. Kaya di ba sabi ni Senator Marcoleta, meron siyang panukala na ibaba yung electricity na babayaran. Parang isa subsidy. Yes. Yung pag ang income mo ay ganito lang, yung may subsidy ka sa... Meron naman po. Government subsidy doon sa electricity mo. Meron naman pong ganun subsidy na if you spend less than a certain amount, you don't have to pay tax. Pero sana yung excise tax na nakukuha sa langis. At saka ang dami nilang extra hidden charges. Sana nga yung excise tax na nakukuha sa langis, sana ilagay yun sa isang subsidy fund. Na pag kunwari, yung ganitong panahon na kailangan talagang
maibsan yung pagtaas ng presyo ng gasolina, sana magagamit yung fund na yon. Kaya lang hindi yung excise tax na pupunta yan sa treasury for different kinds of expenditures. Siyempre, kasama na yan sa mga unprogrammed funds na kukurakutin lang dan mga kurap dyan. They collect around 160 to 180 billion pesos in excise taxes. Nasaan na yan? From oil revenues. Wow. So, ganun kalaki. So, yun. Kung isuspend muna nila yung excise tax na yan para bumaba naman yung presyo ng that's their gasolina plan. natin. Pag ginawa nila yun, uutang na naman sila kasi saan nila kukunin yung revenues? At magagalit ang kaibigan ko, si ES Ralph Recto dyan. Kasi ayaw nga niya ibaba yung VAT sa 10 eh. Bakit mo naman ibaba yung excise tax? Di ba? Lalo ka naman deficit dyan. ES. Ako, ES, may solusyon ako sa iyo eh. Singilin mo si BBM ng 203 billion na estate tax due. Ibalik na lang nila yung mga ninakaw nila. That's very important. Pero yun kasi may desisyon na yun eh. Di ba? Due na yun eh. Talagang si BBM gusto niya magbayad tayo ng tax para sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ay, nabalik ko yan Diba ng Marcelo ganyan na kinulong si ano? Sino yung artista kulot-kulot book? Rod Navarro! Rod Navarro! Teenager pa ako, 12 lang ako nung dineclare yung Marcelo Kaya, Rod Navarro, sabi ni Rod Navarro sa TV, sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Binabisikleta siya doon, 10 araw doon sa Krame. Grabe. We Ay, miss nako. you, Rod Navarro! Pero Mama Bing tsaka Miss Cora, ang nagiging problema natin, hindi tayo maasenso. Walang improvement. Meron Naunahan po na ba? nga tayo Natatanong ko, meron po bang improvement? Kasi hindi dahil, this is not about Pro Duterte or anong kulay man ng politika. Kasi the only time na meron akong naramdaman na may improvement is yung si PRRD na-develop yung Makapagal area. At libre ang tuition. Hindi yung... Diba naglibre ang tuition dahil sa Tinignan kanya? mo yung regional GDP nung previous administration. Lahat sila tumataas. Lalo na dun sa Mindanao at saka sa Palawan. 9% yung growth ng Palawan noon. Sa Mindanao at saka yung Davao, ganyan, Cebu, ganyan. They were enjoying very high growth rates. Ngayon, buong bansa, mababang growth So dati 7%, 6% GDP growth tayo. Yeah. Ngayon, 4%, di ba? Yeah. Swertihan tayo this year kung maka 3% tayo, this 2026. Is it true po na mas malala pa tayo ngayon kesa nung may pandemic? Actually, malapit. Malapit? Wala pa tayo doon, pero I think mga bandang April or May, Possible. pag tumuloy yung gera at tumaas pa lalo yung gasolina, dadating tayo doon na at least mga 5 to 7 million Filipinos baka mawalan ng trabaho. May sinasabi ba ang Department of Energy, Ma'am Cora, kung maubusan na tayo ng ating reserve na langis, may pagkukunan ba sila? Wala. Kasi Wala. nakadepende tayo wala naman tayong strategic oil reserve. OMG! Wala. Nakadepende tayo sa mga private companies na nag-ooperate dito. Kunwari, Shell, Petron. Ang reserves talaga nasa Ecooil. private companies. Wala naman sa gobyerno, di ba? Wala. Wala tayong kapasidad. Wala naman tayong oil depot. Correct. Di ba? So, Tama. Yeah. saan lalagay lang? Ang Indonesia may oil, no? Meron. Ang China may oil. Meron. Diba? At Russia. Dito sa Asia. Sa Asia, China. Vietnam may oil ba? Hindi ko lang Ay, alam kung meron. Baka may wala rin, no? Wala. Pero ang laki ng sa Malaysia meron. Indonesia malaki. Malaysia meron. Oo. Actually, meron tayo pero nasa ilalim pa ng dagat o kaya ng lupa. Di walang nag-e-explore masyado. Tsaka yung lately nga, yung mga nahanap nila, mga natural gas.